Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Binigyang diin ni Finance Secretary Benjamin Diokno ang aniyay malaking kabawasan sa revenue at masamang epekto sa ekonomiya kung ipatutupad ang suspensyon ng Value Added Tax o VAT at excise tax sa produktong petrolyo. Ayon sa kalihim, magdudulot lamang ang panukala ng masamang epekto sa economic at fiscal recovery, gayon na rin sa international credit ratings at overall debt management ng bansa. Dagdag pa nito, pangunahing makikinabang lamang sa nasabing hakbang ang mga mayayaman at walang maibibigay na pangmatagalang inflation relief sa bansa. Ginawa ni Secretary Diokno ang pahayag kasunod ng sinabi ni ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na tinitingnan ng Kamara ang posibleng suspensyon ng VAT at excise tax sa produktong petrolyo bilang pangtugon sa magkakasunod na pagsirit ng presyo nito. Sa estima ng Department of Finance, sakaling masuspindi ang VAT at excise tax ng petroleum products, aabot sa 72.6 na bilyong piso ang mawawala sa kita ng pamahalaan. Sa bukod na pahayag, sinabi ni Secretary Diokno na ang tantyang kita ay nakaprograma na sa 2023 budget para pondohan ng mga prioridad na proyekto at programa, kaya naman ang kawalan nito ay magpapaunsyami sa fiscal consolidation strategy ng pamahalaan. Kaysa suspendihin ang VAT at excise tax sa produktong petrolyo, nirekomenda ng kalihim ang napapanahon na targeted distribution ng subsidiya sa vulnerableng sektor bilang pinakamaganda ng aksyon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, naniniwala ang Department of Environment and Natural Resources o DENR na para ma-maximize ng Pilipinas ang mineral resources nito, kailangan pa ng dagdag na nickel processing plant sa bansa. Sa isang panayam sa sidelines ng Mining Philippines 2023 International Conference and Exhibition, sinabi ni DENR Undersecretary for Integrated Environmental Science Carlos Primo David na mainam kung madaragdagan pa ng kahit isang planta ang kasalukuyang 2 planta sa Pilipinas nang sa gayon ay mapalakas ang pagproseso sa nickel laterite ores sa bansa. Tinukoy nito ang mga lugar ng Zambales, Caraga at Palawan na may mga malalaking deposito ng nickel sa bansa bilang ideal na area para sa pagtatayo ng dagdag na planta. Ang raw nickel ore ay critical na component ng electric vehicle batteries. Ang naprosesong ore naman ay ginagamit para sa paglikha ng stainless steels na siyang pangunahing gamit sa pagdevelop ng megacities at sa renewable energy technology. Bukod sa pagbibigay suporta sa pribadong mining industry, partikular sa pamamahala at regulasyon, binigyang diin din ni David ang pangangailangan sa government-led exploration na tumututok sa critical minerals na siyang kailangan para sa transition sa renewable energy. Aniya, mula sa development ng mga mineral resource ng Pilipinas, malaki ang potensyal ng bansa para maging important player sa pandaigdigang energy transition market. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naglabas na ang National Telecommunications Commission o NTC ng Memorandum Order para obligahin ang telecommunication companies o telcos na isama sa requirement sa SIM registration ang live selfies. Sa pagdinig sa panukalang budget ng Department of Information and Communications Technology para sa susunod na taon, ipinunto ni Senadora Grace Poe na sa ilalim ng bagong NTC Memorandum Order ay live selfie na ang gagamitin sa rehistrasyon imbes na stock photo. Kinumpirma naman ito ni NTC Commissioner Ella Blanca Lopez at sinabing Lunes nila nilabas ang kautusan kaya epektibo na ito sa lalong madaling panahon.
Nakasaad din sa kautusan na magkakaroon ng flagging system kung saan ipaprioridad ng telco sa kanilang validation process ang mga pinaghihinalaang individual na nakapagparehistro ng mahigit sa 5 SIM at sa mga kumpanya na mahigit 100 SIM ang nairehistro. Bubusisiin din ang mga pangalan na ginamitan ng random letters o characters at ang mga numero na hinihinalang ginagamit sa text scams, spams at iba pang panloloko. Itinakda rin na kapag nadiskubre na ang impormasyon ng nagparehistro ay hindi tugma sa impormasyon sa kanyang ID ay babalaan ng user sa posibilidad ng immediate barring at temporary deactivation. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Magandang araw po muli. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.